Madalas akong maglakbay sa ibang mga lugar para kumuha ng mga litrato at video na material na ginagamit sa paggawa ng mga video ng iglesia. Noong nagsisimula pa lang ako, nagagawa kong piliin ng mabuti ang mga material na ito batay sa mga prinsipyo. Pero kalaunan, dumami ang mga material. Kung minsan ay kumukuha ako buong araw at sa oras na makauwi ako, pagod na ako. At kapag nakikita kong masyadong maraming material na pagbubukod-bukurin, hindi ko na ito masyadong gustong gawin. Dahil ang pagpili ng mga material ay humihingi ng pagsusuri sa mga iyon ayon sa mga prinsipyo at pagsasaalang-alang din sa gamit at halaga ng bawat isa. At sa partikular, sa mga litrato ay kailangang suriin ng isa-isa ang bawat kuha. Ayaw kong gumugol ng napakaraming oras at lakas dito. Dahil pakiramdam ko ay masyado itong nakakapagod. Kaya kalaunan, kapag pinagbubukod-bukod ang mga material, pinapasadahan ko lang ang mga iyon. Basta't hindi masyadong magulo ang background at ayos naman ang itsura nito, pwede na ito para sa akin. Kapag hindi ako sigurado tungkol sa ilang material, ibinibigay ko na lang ang mga iyon sa supervisor. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang suriin ang mga iyon batay sa mga prinsipyo o gumugol ng matinding pagsisikap. Natatandaan ko, minsan, pagkatapos magkuha, mabilis ko lang pinasadahan ang mga material at sinala ang mas magagandang kuha. At pagkatapos ay ibinigay ko na ang mga iyon sa supervisor. Sinuri ng supervisor ang mga iyon at sinabing sangkatlo sa mga ipinasa ko ay hindi pasok sa pamantayan. Magulo ang kuha, wala sa focus, o hindi maganda ang komposisyon. At sinabi rin niyang halos doble ang itinagal ng pagsusuri sa mga ipinasa ko kaysa sa ipinasa ng ibang mga tao. Pagkarinig dito, nahiya at nakonsensya ako. Pero wala akong gaanong kaalaman sa mga isyu ko. At kapag kumukuha ng mga material na kailangan ng mas mataas na pamantayan, hindi ko mapigilang maging pabasta-basta pa rin. Ang pagkuha sa ganitong mga uri ng mga material ay humihingi ng tumpak na kontrol sa mga anggulo at ng palagiang pagbabago sa direksyon ng pagkuha. Naisip kong masyadong nakakapagod isipin ang lahat ng ito. At na basta't mukhang halos tama naman ito, ayos na ito. Dahil hindi ako masigasig sa gawain ko, ang ilan sa mga material ay hindi naaayon sa mga prinsipyo at hindi pwedeng gamitin. At wala pa nga sa focus ang ilang kuha. Ang gawaing dapat sana ay natapos na sa isang gawaan ay kinailangang ulitin. Hindi nagtagal. Pagkatapos niyon, mahigpit akong pinungusan. Tinalakay ng supervisor ang kamakailan kong pag-uugali sa tungkulin ko at pinungusan niya ako dahil sa paggawa sa tungkulin ko sa paraang gusto ko at sa isang pabasta-bastang paraan. Palaging kinakailangang ulitin ang mga material na kinuhanan ko. Inaaksaya ang malaking pagod ng mga manggagawa at mga kasangkapan. Sinabi niyang ginagambala at ginugulo ko ang gawain ng fotografiya at hinikayat akong malalim na pagnilayan ang saloobin ko sa tungkulin ko. Pagkaalis ng supervisor, sumama ang loob ko at nakonsensya ako ng husto. Kaya lumapit ako sa Diyos at nagdasal sa Kanya. Hiningi ko sa Diyos na patnubayan akong makilala ang sarili ko at malutas ang pabasta-bastang kalagayang ito sa tungkulin ko. Kalaunan, hinanap ko ang mga salita ng Diyos na partikular na nauugnay sa isyu ko.
nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung hindi mo isinasa puso ang iyong tungkulin, ni hinahanap ang mga katotohanang prinsipyo, kung naguguluhan o nalilito ka, kung ginagawa mo lamang ang mga bagay sa pinakamadaling paraan para sa iyo, kung gayon, anong uri ng mentalidad ito? Ito ay paggawa ng mga bagay-bagay ng pabasta-basta. Kung wala kang debosyon sa tungkulin mo, kung wala kang pagpapahalaga sa iyong responsibilidad dito, o anumang pagpapahalaga na misyon mo ito, magagampanan mo ba ng maayos ang tungkulin mo? Magagampanan mo ba ang tungkulin mo sa isang paraang pasok sa pamantayan? At kung hindi mo magagampanan ang tungkulin mo sa isang paraang pasok sa pamantayan, makapapasok ka ba sa katotohanang realidad? Talagang hindi. Kung sa tuwing ginagampanan mo ang iyong tungkulin, hindi ka masigasig, ayaw mong magsikap, at iniraraos mo lang ang iyong tungkulin, na parang hindi nag-iisip, na tila naglalaro ka lang, hindi ba't problema ito? Ano ang mapapala mo sa pagganap ng iyong tungkulin sa ganitong paraan? Sa huli, makikita ng mga tao na kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin, wala kang pagpapahalaga sa responsibilidad, na pabasta-basta ka at iniraraos mo lang ang tungkulin. Kung magkagayon, nanganganib kang maitiwalag. Sinisiyasat ng Diyos ang buong proseso ng paggampan mo sa iyong tungkulin. At ano ang sasabihin ng Diyos? Sasabihin ng Diyos na hindi ka mapagkakatiwalaan at na dapat kang maitiwalag. At kaya, anumang tungkulin ang ginagampanan mo, mahalaga o karaniwan man ito, kung hindi mo isinasa puso ang gawaing ipinagkatiwala sa iyo o tinutupad ang iyong responsibilidad, at kung hindi mo ito itinuturing bilang atas ng Diyos o inaako ito bilang sarili mong tungkulin at obligasyon, palaging ginagawa ang mga bagay-bagay ng pabasta-basta, kung gayon, magiging problema ito. Hindi mapagkakatiwalaan. Ilalarawan ng dalawang salitang ito ang paggampan mo sa tungkulin. Ang ibig sabihin ng mga ito ay na hindi pasok sa pamantayan ang iyong paggampan sa iyong tungkulin at na itiniwalag ka. At sinasabi ng Diyos na hindi pasok sa pamantayan ang karakter mo. Kung ipinagkatiwala sa iyo ang isang bagay, pero ito ang saloobin mo rito, at ganito mo ito pinangangasiwaan, aatasan ka pa ba ng karagdagang mga tungkulin sa hinaharap? Maipagkakatiwala ba sa iyo ang anumang bagay na mahalaga? Hinding-hindi. Maliban na lang kung magpakita ka ng tunay na pagsisisi. Gayunpaman, sa kaibuturan, palaging magkikimkim ng kaunting kawalan ng tiwala at kawalan ng kasiyahan ang Diyos sa iyo. Magiging problema ito, hindi ba? Maaari kang mawalan ng anumang pagkakataong gampanan ang iyong tungkulin at magiging imposible para sa iyo na mailigtas. Inilantad ng mga salita ng Diyos ang mismong kalagayan ko. Sadyang hindi buong puso ang pagsisikap ko sa paggawa ng tungkulin ko. Kailanman ay hindi ko isinasa puso ang paggawa sa mga bagay-bagay at kumikilos ako ng pabasta-basta at iresponsable. Ang ganitong mga tao ay may masamang karakter, hindi mapagkakatiwalaan
at hindi maaasahan. Ngayon, mapalad akong natanggap ko ang ebanghelyo ng Diyos ng mga huling araw at magawa ang tungkulin ko sa iglesia. Ito ay pagtataas ng husto sa akin ng Diyos. Pero sa tungkulin ko, nilalaktawan ko ang mga hakbang at hindi buong pusong ginagawa ang mga bagay-bagay. Kailanman ay hindi ko gustong magbayad ng halaga o kumilos ayon sa mga prinsipyo. Kapag pumipili ng mga material, iniraraos ko lang ang mga gawain. At kapag hindi ako sigurado, hindi ako humahanap ng mga prinsipyo para suriin ng mabuti ang mga iyon. At sa halip, direkta ko lang ibinibigay ang mga iyon sa supervisor. Dahil dito, gumugol ang supervisor ng mahabang panahon at matinding pagsisikap sa pagsusuri at pagsasala sa mga material na kinuhanan ko at sa pagtutukoy sa mga isyu sa mga material na ito. Nagpabigat ito sa kanya nang hindi kinakailangan. Nang maharap sa pagkukwestiyon ng supervisor, medyo nakonsensya lang ako. Pero pagkatapos, hindi ko pinagnilayan ang sarili ko. Kapag nagkukuha ng mga material na kailangang tumugon sa mas matataas na pamantayan, patuloy akong lumalaktaw sa mga hakbang at hindi sumusunod sa mga prinsipyong hinihingi ng sambahayan ng Diyos. Sa bawat pagkakataon, nilalayon ko lang abutin ang pwede na. Humantong ito sa maraming material na hindi naaayon sa mga prinsipyo. Bukod sa nakadagdag ito sa gawaing kailangang suriin ng supervisor, dahil dito ay kinailangan ko ring ulitin ang gawain at naantala ang ilang apurahang kinakailangang material dahil sa mga pag-uulit. Talagang hindi ko ginagawa ang tungkulin ko. Gumagawa ako ng masama at lumilikha ng mga paggagambala at pagkakagulo. Ipinagkatiwala sa akin ng iglesia ang gampaning ito, pero lumalaktaw ako sa mga hakbang at nagpapakapabasta-basta. Hindi ko talaga isinaalang-alang ang pagiging epektibo ng gawain. Napagtanto kong wala akong may takot sa Diyos na puso o anuman, at na hindi ako isang taong karapat dapat pagkatiwalaan o asahan. Kalaunan, nang mabasa ko ang pagbabahagi ng Diyos tungkol sa saloobin ni Noe sa atas ng Diyos, nagkamit ako ng kaunti pang pagkaunawa sa sarili ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, iilang mensahe lang ang narinig ni Noe, at noong panahong iyon ay hindi nagpahayag ng maraming salita ang Diyos. Kung kaya, walang dudang maraming katotohanan ang hindi naunawaan ni Noe. Hindi niya naiintindihan ang makabagong siyensya o makabagong kaalaman. Isa siyang napaka-ordinaryong tao, isang hindi kapansin-pansing miyembro ng lipi ng tao. Subalit sa isang aspekto, hindi siya katulad ng sino paman. Marunong siyang sumunod sa mga salita ng Diyos. Marunong siyang tumalima at sumunod sa mga salita ng Diyos. Alam niya kung ano ang wastong posisyon ng tao at nagawa niyang tunay na maniwala at magpasakop sa mga salita ng Diyos. Wala nang iba. Ang mga simpleng prinsipyong ito ay sapat na para tulutan si Noe na isakatuparan ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. At nagtiyaga siya rito hindi lamang sa loob ng ilang buwan, ni ilang taon, ni ilang dekada, kundi sa loob ng mahigit isang siglo. Hindi ba kagilagilalas ang numerong ito? Sino ang ibang makagagawa nito maliban kay Noe? Walang iba. At bakit wala? Sinasabi ng ilang tao
na ito ay dahil sa hindi pagkaunawa sa katotohanan. Ngunit hindi iyan alinsunod sa katunayan. Ilang katotohanan ang naunawaan ni Noe? Bakit nakaya ni Noe ang lahat ng ito? Nabasa na ng mga mananampalataya ngayon ang marami sa mga salita ng Diyos. Nauunawaan nila ang ilang katotohanan. Kaya bakit hindi nila ito makayang gawin? Sinasabi ng iba na ito ay dahil sa mga tiwaling disposisyon ng mga tao. Ngunit wala bang tiwaling disposisyon si Noe? Bakit nagawa ito ni Noe, pero hindi ng mga tao ngayon? Dahil ang mga tao sa kasalukuyan ay hindi naniniwala sa mga salita ng Diyos. Hindi nila itinuturing ni sinusunod ang mga iyon bilang katotohanan. At bakit hindi nila maituring na katotohanan ang mga salita ng Diyos? Bakit hindi nila kayang sumunod sa mga salita ng Diyos? Wala silang isang may takot sa Diyos na puso. Kaya kapag walang pagkaunawa ang mga tao sa katotohanan at hindi pa nila naririnig ang maraming katotohanan, paano lumilitaw sa kanila ang isang may takot sa Diyos na puso? Dapat magkaroon sila ng pagkatao at konsensya. Tama iyan. Sa pagkatao ng mga tao, kailangan ay mayroon ng dalawang pinakamahahalagang bagay sa lahat. Ang una ay konsensya at ang pangalawa ay ang katwiran ng normal na pagkatao. Ang pagkakaroon ng konsensya at katwiran ng normal na pagkatao ang pinakamababang pamantayan sa pagiging isang tao. Ito ang pinakamababa at pinakapangunahing pamantayan sa pagsukat sa isang tao. Ngunit wala nito ang mga tao sa kasalukuyan. Kaya nga, gaano man karaming katotohanan ang naririnig at nauunawaan nila, hindi pa rin sila nagkakaroon ng may takot sa Diyos na puso. Kaya ano ang esensyal na pagkakaiba ng mga tao sa kasalukuyan kay Noe? Wala silang pagkatao. At ano ang diwa ng kawalan ng pagkatao na ito? Mga hayop at demonyo sila. Hindi magandang pakinggan ang mga hayop at demonyo. Pero naaayon ito sa mga katunayan. Ang isang mas magalang na paraan ng pagsasabi niyon ay nawala silang pagkatao. Ang mga taong walang pagkatao at katwiran ay hindi mga tao. Masahol pa nga sila sa mga hayop. Kaya nakumpleto ni Noe ang atas ng Diyos ay dahil nang marinig ni Noe ang mga salita ng Diyos, nagawa niyang mahigpit na isapuso ang mga ito. Para sa kanya, ang atas ng Diyos ay isang panghabang buhay na gawain. Matibay ang kanyang pananalig. Hindi nagbago ang kanyang kalooban sa loob ng 100 taon. Iyon ay dahil mayroon siyang may takot sa Diyos na puso. Isa siyang tunay na tao. At siya ay may ganap na katwiran, kaya ipinagkatiwala ng Diyos ang pagbubuo ng arka sa kanya. Ang mga taong may pagkatao at katwiran na katulad ni Noe ay bihirang-bihira. Napakahirap makatagpo ng gayong tao. Isinakatuparan ni Noe ang atas ng Diyos nang hindi lumalaktaw sa mga hakbang at nang ibinubuhos ang lahat ng lakas. Nananatiling matatag sa mga pagsisikap niya ng 120 taon. At sa huli, ginawa niya ang arka at tinupad ang atas ng Diyos. May konsensya at katwiran si Noe. Isa siyang taong may pagkatao. Pero pagkatapos ay naisip ko ang sarili ko. Kapag pumipili ng mga material, pinapasadahan ko lang ang mga iyon.
iniraraos lang ang gawain. Hindi ko iniisip kung paano gagawin ng maayos ang tungkulin ko. Iyon ay sa pamamagitan ng pagsusuri kung saan hindi umaayon ang mga material sa mga prinsipyo o pagtutukoy kung saan ako nagkukulang at nangangailangan ng pagbuti o sa pamamagitan ng pag-iisip kung paano tutuparin ang mga responsibilidad ko. Sa halip, ang tingin ko sa tungkulin ko ay isang pasanin at ipinasa ko ang mas masasalimuot na gampanin sa supervisor. Samantala, naghanap ako ng mga paraan para maghinay-hinay. Sa anong paraan ako nagkaroon ng anumang pagkatao? Ginawa ko ang tungkulin ko sa pamamagitan ng paggugol ng pinakamaliit na pagsisikap na maaari nang hindi isinasaalang-alang ang lahat ng hinihingi ng sambahayan ng Diyos o ang magiging epekto ng pag-uugali ko sa gawain. Mas masahol pa ang kinimkim kong saloobin na ito sa gawain ko kaysa sa saloobin ng isang walang pananampalatayang nagtatrabaho para sa amo niya. Naisip ko kung gaano karaming pagdidilig at panustos ang tinatamasa ko mula sa mga salita ng Diyos at kung paanong ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para manatiling buhay. Pero nabigo pa rin akong tuparin ang responsibilidad ko bilang isang nilikha. Ang idinulot ko lang sa gawain ng iglesia ay mga paggagambala at pagkakagulo. Nakadama ako ng matinding pagsisisi sa puso ko at nagdasal ako sa Diyos. Handang baguhin ang pabasta-basta kong saloobin at gawin ng maayos ang tungkulin ko. Pagkatapos, naging mas alisto akong iwasan ang mga karaniwang issue sa tungkulin ko. Mas naging maingat din ako kapag pumipili ng mga material. Pagkalipas ng ilang panahon, isinaayos ng supervisor na mag-shoot ako ng isang video. Napakasaya ko nang una kong matanggap ang atas at naisip ko, sa pagkakataong ito, kailangan kong maghanda ng maayos at gumawa ng magandang obra. Pero medyo kulang pa rin ako pagdating sa mga kasanayan ko at kinailangan kong gumugol ng panahon sa pagsasaliksik at pag-aaral. Sa simula, aktibo akong nakakapag-aral at nakakapagsanay. Pero pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin ideal ang video na nakuhanan ko. At kinailangan kong gumugol ng mas maraming oras at pagsisikap sa pag-aaral at pagsasaliksik. Nagsimula akong makaramdam na masyado itong mahirap. Kaya gumawa na lang ako ng ilang maliit na pagbabago sa orihinal na obra at itinuring ko na pwede na ito. Nang matapos ko ito, ipinakita ko ito sa katuwang kong brother. Napansin niyang hindi pulido ang video at may ilang issue sa transition at iminungkahi niyang kuhanan ko ulit ang mga parting ito. Naisip kong masyado itong magiging mahirap. Kaya sinabi ko sa kanya, talagang limitado ang nakatakdang oras para sa video na ito. Ipasa na lang natin ito ng ganito. Ito na rin naman ang pinakamaayos na magagawa ko gamit ang mga kasanayan ko. Dahil nakikitang mapilit ako sa bagay na ito, hindi na pinagpilitan pa ng brother ang bagay na iyon. Kalaunan, sinabi sa akin ng supervisor, nagpapakapabasta-basta ka sa tungkulin mo. May balakura kang saloobin at talagang burara ang gawa mo. Hindi ka na kailangan para sa gampaning ito. Kahit na maikling komento lang ito, para itong kutsilyong tumatago sa puso ko. Pakiramdam ko ay matibay pa ring nakadikit sa akin ang bansag na pagiging pabasta-basta. Hindi ko maunawaan.
Sadya kong sinusubukang lutasin ang pabasta-basta kong saloobin. Kaya bakit hindi nagkaroon ng anumang pagbabago? At bakit nagpapakapabasta-basta pa rin ako sa tungkulin ko? Nagdasal ako sa Diyos at hiningi ko sa Kanyang patnubayan ako para maunawaan ko ang ugat ng problema. Kalaunan, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at sa wakas ay nagkamit ako ng kaunting kalinawan tungkol sa mga isyu ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, isang bagay sa loob ng isang tiwaling disposisyon ang pagharap sa mga bagay-bagay ng walang galang at iresponsable. Kasalaulaan ang madalas na tawag ng mga tao rito. Sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa nila ito sa puntong tama lang iyan at pwede na. Ito ay isang saloobin ng siguro, posible, at malamang. Ginagawa nila ang mga bagay-bagay ng pabasta-basta. Nasisiyahan na silang gumawa sa pinakamababang paraan at nasisiyahan sa pagpapanggap para lang makalusot. Wala silang nakikitang dahilan para seryosohin ang mga bagay-bagay o maging mitikuloso. At lalong wala silang nakikitang dahilan para hanapin ang mga katotohanang prinsipyo. Hindi ba ito isang bagay na nasa loob ng isang tiwaling disposisyon? Pagpapamalas ba ito ng normal na pagkatao? Hindi. Tama lamang na tawagin itong kayabangan. At angkop na angkop ding tawagin itong immoral. Ngunit para tumpak itong mailarawan, ang tanging salitang angkop ay salaula. Karamihan ng mga tao ay may kasalaulaan sa loob nila. Iba-iba lamang ang antas. Sa lahat ng bagay, nais nilang gawin ang mga bagay-bagay sa pabasta-basta at walang ingat na paraan, at may bakas ng panlilin lang sa lahat ng ginagawa nila. Dinadaya nila ang iba tuwing may pagkakataon sila. Nilalaktawan ang ilang hakbang hanggat kaya nila. Nagtitipid ng oras kapag kaya nila. Iniisip nila sa kanilang sarili hanggat maiiwasan kong mabunyag at walang idinudulot na mga problema at hindi ako pinananagot, mairaraos ko ito. Hindi ko kailangang gumawa ng isang napakahusay na trabaho. Masyadong abala iyon. Ang gayong mga tao ay hindi nagpakadalubhasa sa anuman at hindi sila nagsisikap o nagdurusa at nagbabayad ng halaga sa pag-aaral nila. Gusto lang nilang mababaw na matutunan ang isang paksa at pagkatapos ay tinatawag ang sarili nila na bihasa roon. Naniniwala na natutuhan na nila ang lahat ng dapat malaman. At pagkatapos ay umaasa sila rito upang makaraos lang. Hindi ba't ganito ang pag-uugali ng mga tao sa ibang mga tao, pangyayari at bagay? Mabuti ba ang ganitong pag-uugali? Hindi. Sa madaling salita, ito ay ang makaraos lang. Ang gayong kasalaulaan ay umiiral sa lahat ng tiwaling sangkatauhan. Ang mga taong may kasalaulaan sa kanilang pagkatao ay may pananaw at saloobing makaraos lang sa anumang bagay na ginagawa nila. Nagagawa ba ng tama ng gayong mga tao ang kanilang tungkulin? Hindi. Nagagawa ba nila ang mga bagay-bagay ng may prinsipyo? Lalong malamang na hindi. Iyon pala, kaya sa tungkulin ko ay madalas na hindi ko sineseryoso ang mga bagay-bagay o sinusunod ang mga prinsipyo at hindi buong pusong ginagawa ang mga bagay-bagay.
nilalayon lang na maabot ang pwede na o tama lang, ay dahil masyadong malubha ang pagiging balahura ko. Nang magbalik tanaw ako, napagtanto kong palagi akong nagpapakapabasta-basta sa tungkulin ko. Lumalaktaw sa mga hakbang saan man maaari. Hindi ako nagkaroon ng mga prinsipyo sa paraan ng paggawa ko sa mga bagay-bagay. Kailanman ay hindi ko ginustong pagsikapan na pag-isipan ng mabuti ang mga bagay-bagay o hangarin ang mga pinakamagandang resulta. Iniisip na basta't hindi ako nagdudulot ng anumang malalaking issue o natatanggal, ayos lang ang mga bagay-bagay. Nakakaraos lang ako sa sambahayan ng Diyos. Nagpapakatamad-tamad. Halimbawa, noong kumukuha ako ng mga material, kung gumugol ako ng mas matinding pagsisikap at mas pinag-isipan ko ng mabuti ang mga prinsipyo, naging mas mahusay sana ang trabaho ko. Pero sa halip, kontento na ako sa katanggap-tanggap lang o pwede na. Ginamit ko pa ngang palusot ang kawalan ko ng pagkaunawa sa mga prinsipyo para ipasa sa supervisor ang material na nahirapan akong suriin. Nang hingin sa akin ng supervisor na kumuha ng isang video, malinaw kong alam na may mga problema sa video at iminungkahi ng katuwang kong brother na muling mag-shoot. Pero ayaw ko pa rin gumugol ng karagdagang pagsisikap o magbayad ng halaga. At naisip ko na pwede na ang nabuo ko. Gusto ko lang itong iraos nang matapos na ito. Napagtanto kong talagang malubha ang pagiging balahura ko at napalagi kong sinusubukang lumaktaw sa mga hakbang sa tungkulin ko. Nagresulta ito sa mga material na hindi pasok sa pamantayan at nakaantala sa pag-usad ng gawain. Talagang nakakapinsala kapwa sa iba at sa sarili ko ang paggawa sa tungkulin ko nang may ganoong pagkabalahura. Pagkatapos, nagbasa ako ng marami pang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, lubhang mahalaga kung paano mo dapat ituring ang mga atas ng Diyos. Isa itong napakaseryosong bagay. Kung hindi mo kayang tapusin ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, hindi ka angkop na mamuhay sa Kanyang presensya at dapat mong tanggapin ang iyong kaparusahan. Ganap na likas at may katwiran na tapusin ng mga tao ang mga atas na ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Ito ang pinakamataas na responsibilidad ng tao. At kasing halaga nito ang kanyang mismong buhay. Kung kaswal mo lang na tinatrato ang mga atas ng Diyos, ito ay isang napakalubhang pagkakanulo sa Diyos. Dito, mas kasuklam-suklam ka kaysa kay Judas at dapat kang sumpain. Dapat matamo ng mga tao ang lubos na pagkaunawa sa kung paano tatratuhin ang mga atas ng Diyos at kahit papaano, dapat nilang maunawaan ang pagkakatiwala ng Diyos sa tao ng mga atas ay ang kanyang pagtataas sa tao, ang kanyang espesyal na pagpapakita ng biyaya sa tao. Ito ang pinakamaluwalhati sa lahat ng bagay. At ang lahat ng iba pang bagay ay maaaring abandonahin, maging ang sariling buhay ng isang tao. Pero dapat makumpleto ang mga atas ng Diyos. Sa panlabas, tila walang anumang mga seryosong problema ang ilang tao sa buong panahon na ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Wala silang ginagawang lantarang kasamaan. Hindi sila nagdudulot ng mga pagkagambala o kaguluhan. At hindi sila tumatahak sa landas ng mga antikristo. Sa pagganap ng kanilang mga tungkulin,
Wala silang anumang malalaking pagkakamali o problema ng prinsipyo na dumarating. Gayunpaman, nang hindi nila namamalayan, sa loob ng ilang maiikling taon ay nabubunyag sila bilang mga hindi talaga tumatanggap ng katotohanan. Bilang isa sa mga hindi mananampalataya. Bakit ganito? Hindi makakita ng isyu ang iba. Subalit sinisiyasat ng Diyos ang kaloob-looban ng puso ng mga taong ito at nakikita niya ang problema. Noon pa man ay pabasta-basta na sila at walang pagsisisi sa paggampan nila sa kanilang mga tungkulin. Habang lumilipas ang panahon, natural silang nabubunyag. Ano ang ibig sabihin ng manatiling hindi nagsisisi? Nangangahulugan ito na kahit na nagampanan nila ang mga tungkulin nila hanggang sa matapos, palagi silang may maling saloobin sa mga ito. Isang saloobin ng pagiging pabasta-basta, isang kaswal na saloobin, at hindi sila kailanman maingat. Lalong hindi nila ibinibigay ang buong puso nila sa kanilang mga tungkulin. Maaari silang magsikap ng kaunti, ngunit gumagawa lamang sila ng wala sa loob. Hindi nila ibinibigay ang lahat nila sa kanilang mga tungkulin at walang katapusan ang kanilang mga pagsalangsang. Sa mga mata ng Diyos, hindi sila kailanman nagsisi. Noon pa man ay pabasta-basta na sila at kailanman ay walang anumang pagbabago sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila tumatalikod sa kasamaang nasa kanilang mga kamay at nagsisisi sa Kanya. Hindi nakikita ng Diyos sa kanila ang saloobing nagsisisi at hindi Niya nakikita ang pagbaligtad sa kanilang saloobin. Patuloy sila sa pagturing sa kanilang mga tungkulin at sa mga atas ng Diyos nang may gayong saloobin at gayong pamamaraan. Sa buong panahong ito, walang pagbabago sa sutil at matigas ang kalooban na disposisyon na ito. At higit pa rito, hindi nila kailanman nadama na may pagkakautang sila sa Diyos. Hindi kailanman nadama na ang kanilang pagiging pabasta-basta ay isang pagsalangsang, isang masamang gawain. Sa kanilang puso, walang pagkakautang, walang pagkakonsensya, walang panunumbat sa sarili, at mas lalong walang pagbibintang sa sarili. At sa pagdaan ng panahon, nakikita ng Diyos na wala ng lunas ang ganitong uri ng tao. Anuman ang sabihin ng Diyos at gaano man karaming pangaral ang marinig niya o gaano karaming katotohanan ang maunawaan niya, hindi na antig ang kanyang puso at hindi na bago o nabaligtad ang kanyang saloobin. Nakita ito ng Diyos at sinabing, walang pag-asa para sa taong ito. Wala sa sinasabi ko ang nakakaantig sa kanyang puso at wala sa sinasabi ko ang makakapagpabago sa kanya. Walang paraan upang baguhin siya. Hindi nababagay ang taong ito na gampanan ang kanyang tungkulin at hindi siya nababagay magtrabaho sa aking sambahayan. Bakit ito sinasabi ng Diyos? Ito ay dahil kapag ginagampanan niya ang kanyang tungkulin at nagtatrabaho, palagi na lang siyang pabasta-basta. Kahit gaano pa siya pungusan at gaano man karaming pagtitimpi at pasensya ang igawad sa kanya, wala itong epekto at hindi siya nito tunay na mapagsisi o mapagbago. Hindi siya nito magawang gawin nang mabuti ang tungkulin niya. Hindi siya matulutan nito na pumasok sa landas ng paghahangad sa katotohanan. Kaya ang taong ito ay wala ng lunas. Kapag nagpasya ang Diyos
na ang isang tao ay wala ng lunas, pananatilihin pa rin ba niya ang mahigpit na pagkakahawak sa taong ito? Hindi niya ito gagawin. Bibitiwan siya ng Diyos. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na bilang isang nilikha, lubhang natural at makatwiran lang na tanggapin natin ang atas ng Diyos at tuparin ang tungkulin natin bilang mga nilikha. At dapat na buong puso at masipag natin itong tuparin. Kung tatratuhin natin ang tungkulin natin ng may pabaya o hindi seryosong saloobin, pagkakanulo iyon sa Diyos at karapat-dapat sa kaparusahan. Kahit na ginagawa ko ang tungkulin ko sa iglesia, hindi ako tunay na nakatuon sa paggawa nito ng maayos. Palagi akong nagpapakapabasta-basta. Pinipili ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan ng paggawa sa mga bagay-bagay. Kahit kapag alam kong may mga problema, binabaliwala ko ang mga iyon at nagkukunwaring hindi ko iyon napapansin. Sa huli ay nagdulot ito ng mga pagkagambala at pagkakagulo sa gawain at ni hindi pasok sa pamantayan ang pagtatrabaho ko. Pinungusan at pinaalalahanan ako ng supervisor na gawin ng maayos ang tungkulin ko, pero nanatiling matigas ang ulo ko. Kumikilos dala ng tiwaling disposisyon ko. Talagang matigas ang kalooban ko. Palagi kong tinatrato ang tungkulin ko ng may di seryoso at irresponsableng saloobin. Kung hindi ko ito pagbabayaran, siguradong ititiwalag ako ng Diyos sa huli. Naisip ko kung paanong napakasipag ng katuwang kong brother sa tungkulin niya at pinagninilayan niya ng mabuti ang mga prinsipyo. Palagi niyang sinusuri ng paulit-ulit ang mga materyal niya. Sinisigurong walang mga issue bago ipasa ang mga iyon. Dahil doon, magaganda ang resultang ibinubunga ng tungkulin niya. Nang kaunting-kaunti lang ang mga pagkakamali o paglihis. Pero kapag ginagawa ko ang tungkulin ko, palagi kong kailangang ulitin ang mga bagay-bagay at patuloy na nagkakaroon ng mga issue. Nakita ko na hindi ako mapagkakatiwalaan at nawala akong integridad at dignidad. Kalaunan, nakahanap ako sa mga salita ng Diyos ng isang landas para magawa ng maayos ang tungkulin ko. Nabasa ko na sinasabi ng salita ng Diyos, kakaunti ang mga oportunidad sa ngayon para gumampan sa isang tungkulin, kaya dapat mong sunggaban ang mga iyon kung kaya mo. Kapag naharap ka sa isang tungkulin, doon ka mismo dapat magsumikap. Doon mo dapat ialay ang sarili mo. Gugulin ang sarili mo para sa Diyos. At doon mo kinakailangang magbayad ng halaga. Huwag kang maglihim. Magkimkim ng anumang mga pakana. Magbigay ng anumang palugit. O maghanda ng malulusutan. Kung ikaw ay nagiging maluwag, mapagkalkula o tuso at nagpapakatamad, malamang na hindi maging maganda ang trabaho mo. Kapag ginagampanan ng mga tao ang kanilang tungkulin, sa katunayan, ginagawa nila ang dapat nilang gawin. Kung ginagawa mo ito sa harap ng Diyos, kung ginagampanan mo ang iyong tungkulin at nagpapasakop ka sa Diyos ng may pag-uugali ng katapatan at may puso, hindi ba't mas magiging tama ang saloobing ito? Kaya, paano mo dapat gamitin ang ugaling ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Dapat mong gawing realidad ang pagsamba sa Diyos ng may puso at katapatan. Tuwing gusto mong magpabaya at iraos lamang ang gawain,
tuwing gusto mong kumilos sa tusong paraan at maging tamad, at tuwing naaabala ka o mas ginugustong magpakasaya na lamang, dapat mong isaalang-alang. Sa pagkilos ng ganito, ako ba ay nagiging di mapagkakatiwalaan? Ganito ba ang pagsasapuso ko sa paggawa ng aking tungkulin? Sa paggawa nito, nabibigo ba akong maging deboto? Nabibigo ba akong tuparin ang atas na naipagkatiwala ng Diyos sa akin? Ganito ka dapat magnilay sa sarili mo. Kung malalaman mo na ikaw ay palaging pabasta-basta sa iyong tungkulin, na wala kang debosyon, at na nasaktan mo ang Diyos, ano ang dapat mong gawin? Dapat mong sabihin, nadama ko sa sandaling iyon na may mali rito, pero hindi ko ito itinuring na problema. Pinahapyawan ko lang iyon ng walang ingat. Ngayon ko lang natanto na talagang ako ay naging pabasta-basta, na hindi ko natupad ang aking responsibilidad. Talagang wala akong konsensya at katwiran. Natuklasan mo ang problema at nakilala mo ng kaunti ang iyong sarili. Kaya ngayon, dapat mong baguhin ng lubusan ang sarili mo. Ang iyong saloobin sa pagganap sa iyong tungkulin ay mali. Nawalan ka ng ingat doon. Tulad ng pagkakaroon ng dagdag na trabaho at hindi mo isinapuso iyon. Kung muli kang pabasta-basta na katulad nito, dapat kang manalangin sa Diyos at hayaan siyang disiplinahin at ituwid ka. Dapat meron kang gayong determinasyon sa paggampan ng iyong tungkulin. Saka ka lamang tunay na makapagsisisi. Makapagbabago ka lamang ng lubusan kapag malinis ang iyong konsensya at nagbago na ang iyong saloobin sa pagganap mo sa iyong tungkulin. Sa mga salita ng Diyos, napagtanto ko na dapat magawa ang mga tungkulin natin sa harapan ng Diyos at na kailangan ng isang matapat na saloobin para magawa ito ng maayos. Kapag nararamdaman natin ang kagustuhang lumaktaw sa mga hakbang o maging pabasta-basta, dapat nating pagnilayan kung naging masipag at responsable ba tayo sa mga tungkulin natin o kung karapat-dapat ba sa tiwala ng Diyos ang mga kilos natin. Sa pamamagitan ng higit pang pagninilay sa sarili natin, mababawasan natin ang mga pabasta-basta nating kilos. Makakabawas din ito sa mga kawalang naidudulot sa gawain. Sa madaling salita, dapat nating lubos na gamitin ang mga abilidad natin nang ibinubuhos ang buong lakas. Sa ganitong paraan natin magagawa ng maayos ang mga tungkulin natin. Noong Mayo 2023, nangangasiwa ako ng ilang teknikal na gawain. Dahil bago ako sa tungkuling ito, wala ako ng ilang teknikal na kasanayan. At pagdating sa mga problemang iniuulat ng mga kapatid, hindi lubos ang pagkaunawa ko sa kung ano ang nangyayari at hindi malinaw sa akin ang mga detalye. Hinihingi nito sa aking isa-isang lutasin ang mga problema at hanapin ang mga dahilan ng issue. Minsan, kapag maraming issue, natutokso akong maging pabasta-basta ulit. Pero nagagawa kong sadyang makapaghimagsik laban sa mga bugso ng damdamin na iyon. Natatandaan ko, minsan, pumalya ang isang kagamitan ng isang sister. At tinanong niya sa akin kung bakit ito nangyari. Hindi ako masyadong pamilyar sa kagamitang ito. Kaya kakailanganin ng oras at pagsisikap para talagang lutasin ang problema at alamin ang issue. At naisip kong magbigay na lang ng nagtatansyang tugon batay sa nauunawaan ko. Pero pagkatapos isulat ang tugon, hindi ako mapakali dahil napagtanto kong pabasta-basta na naman ako.
Naalala ko kung paanong nakapagdulot ng mga kawalan sa gawain ang dati kong pabasta-bastang pagharap sa tungkulin ko. At alam kong kung patuloy akong magiging pabasta-basta, hindi nito malulutas ang aktwal na problema. At sa huli, magdudulot ito ng maraming pagpapabalik-balik at maaapektuhan ang paggamit ng sister sa kagamitan na makakaantala sa gawain. Kailangan kong gawin ang pinakamakakaya ko para lubos na linawin ang issue bago sumagot sa sister. Pagkatapos, dumaan ako sa proseso ng paglutas sa mga problema at nahanap ko ang dahilan ng issue. Sa pagsasagawa sa ganitong paraan, napanatag ako. Kalaunan, kapag nahaharap sa mga isyong hindi ko kayang pangasiwaan, humihingi ako ng payo sa mga kapatid at tumutugon lang pagkatapos kumpirmahin ang solusyon. Pagkatapos magsagawa sa ganitong paraan ng ilang panahon, nagbago ang saloobin ko sa tungkulin ko at nagkaroon ako ng malaking pag-usad sa mga teknikal na kasanayan ko. Bagaman hindi malalim ang pagkaunawa ko ngayon sa tiwaling disposisyon ko, handa akong umasa sa Diyos para lutasin ang pagiging balahura ko at gawin ang tungkulin ko ng pasok sa pamantayan.